Okay guys, mabuhay! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Eto kanina ko pa gustong gawa ng vlog, kaya lang talagang parang pinag-iisipan ko kasi alam ko naman yung effect nito at impact ng nangyaring ito sa Kim Paulandia. Of course, the other day or last Wednesday, Thursday, Friday, pinag-uusapan namin ito sa A-Eminin show namin ni Ray Pumaloy kasi sinasabi ko talaga dahil at that time, I have a feeling, may feeling na talaga ako na ililipat ng time slot ang The Alibi. Kumbaga sa first slot gagawing second slot. Kasi mula nung nag-announce at nag-invite ng press con for Blood versus Duty nila Richard Gutierrez and Gerald Anderson, may feeling ako na parang yun ang gagawing first slot. So, totoo naman, nag-ano naman talaga ako, nakipag-communicate ako sa ilang kakilala ko sa ABS-CBN. And at first, syempre, medyo tikumang bibig kasi sabi nga nila, i-announce naman daw nila sa press con. So, nangyari nga yung press con ngayong Friday at ginawa ang announcement sa ABS-CBN ng mga bandang gabi. Actually, 5 or 6:30 na yata yun. Of course, kasabay yun ng sa TV Patrol. Sa TV Patrol yata in-announce din na yun nga, papalabas ang show, ang serye nila after TV Patrol. Pero yung press ko, nag-start yun kanina, ang Friday ang invitation ay 11 a.m. Of course, may konting lunch, magla-lunch kayo doon. Doon na rin sa Trinoma. And then doon na red carpet. And then the preview, the advanced screening na nga. So ako napanood ko na yung pilot episode or parang 5 day. Basta good for 1 hour yung pinanood namin. And to be honest, sobrang matinding action, very intense talaga. Talagang umuulan ng barilan, umuulan ng bakbakan and etc. But anyways, ayun na nga. So, kaya nung nalaman ko yon na nung nag-announce ka na invite ako, parang feeling ko mukhang ililipat. So, but hindi ako kaya kasi nung nag-communicate na ako sa mga ibang taga-ABS, parang ayaw pa nila diretsahin, parang ayaw sabihin na yes, pero sabi hintay na nga lang daw sa press con. And true enough, ayun na nga. So, pero anyways, alam naman natin kung pag mga ganyan, mga decision making sa ganyan, syempre yung mga higher ups ang nagde-decide yan. Di naman pwedeng ano lang yan na pag ginusto ng Dreamscape or pag ginusto ng JRB Creatives. By the way, magkaiba kasi ng producer yon na ang The Alibi at Blood versus Duty. Ang Blood versus Duty ay JRB Creatives while The Alibi ay Dreamscape. Yung Dreamscape, yung kay Coco Martin naman, di ba, yung CCM, yung mga ganun yon. Anyways, ayun na nga, so, parang ramdam na ramdam ko yung pain kasi nung Wednesday, Thursday, Friday pa lang nakita ko na yung reaction ng Kim Paulandia. Parang ina-anticipate na nga nila at yun na nga may mga threat na sila na sabing ganyan hindi dapat wag galawin sa first date kasi feeling nga naman nila sobra namang pang-aapi yun sa kay Kim Chu and Paolo Abilino. Di ba nga tuwang-tuwa pa naman si Kim Chu at si Paolo nung binalita na sila muna yung sa first slot because aminin natin that yung time slot na yon ay talagang markado na kay Coco Martin from noong pa mula nung nag-teleserye siya. Alam naman natin yung mga action, yung mga FPJs, ganito, ganyan. So doon talaga nakalagay. At alam mo naman ang mga ginagawa ni Coco, talagang intense, mga matitinding action, at the same time, matitinding drama. Of course, may love story, pero mas lamang talaga yung action. Alam naman, maraming patayan, barilan, bugbugan, blood dito. Kaya nga laging ganun, di ba? Maraming pumapasok na artista, pero pinapatay din agad doon, pinapatay din after a while, kasi ganun talaga yon. So, anyways, at ang habang gumawa ng teleserye ni Coco, ano? So, yun na nga, nangyari na nga ang ayaw mangyari ng Kim Paulandia at sobrang lungkot na lungkot sila. Ramdam na ramdam ko yung pagpoprotesta nila. Yung iba nga, ako nga, up to now, kaya nga gising pa ako at this point kasi nakakatanggap pa ako ng mga messages from them na sinasabi nga nila na sobrang lungkot nila. Meron akong mga kaibigan sa abroad na nawala ng ganang kumain. Sinabi talaga nila, hindi ako makakain because of that. Feel ganun katindi ang impact ng Kim Pao sa kanila. Yung talagang naisabuhay na nila. So, kaya nga ang hirap ako nahihirapan ako minsan, parang pagkausap ko sila,
pinaparamdam ko na lang sa kanila na ano, na parang lilipas din yon. Kasi gano'n ang mantra ko sa buhay, eh. Parang everything happens for a reason. Lilipas din ito. At good, kumbaga, pwedeng sabihin na good riddance, a blessing in disguise nga. Kasi baka may mas maganda. Ako, I just hope na of course in terms of commercial or advertisements, panalo naman talaga ang Kim Paulancho, walang duda. Napakarami nilang ads, 'di ba, napakarami nilang commercial, pero syempre sana lang sana mas ano pa, mas tumaas pa ang ratings talaga nila, kasi yun talaga, although tanggap naman yun, sabi nga ni Direk Jojo, saging nag-director ng The Alibi, parang hindi din although nag-expect of course na mataas ang ratings talaga, pero kaya lang nga, yung mga ganitong teleserye kasi, sabi niya nga, medyo mabagal ang pick up sa simula because in-establish pa lang yung mga character, medyo mabagal yung kwento din pagdating sa ganun, ano. Dahil nga, ano yan, hinati-hati yung storya, hindi katulad sa Prime, talagang yung every episode, talagang pasabog at pasabog agad, ang daming kaganapan. Pero yun, hinahati kasi for a week, di ba? But anyways, ayun na nga, so, kaya naman marami silang in-insert na bago para at least magustuhan pa rin panoorin. Pero in fairness sa Kim Paulancha, kahit napanood na nila sa Prime, pinapanood pa rin nila sa social media, sa YouTube, of course, pinapanood nila sa I1TFC, pinapanood pa rin nila sa Free TV. Ganun ang ginagawa nila. Kasi nakikita ko yung mga comments nila lagi na halimbawa, sabihin nila, nood muna tayo ng The Alibi, yung mga ganun sila. So anyways, sobrang hurt na hurt nga sila. Ang iba ay sinabi, hindi katanggap-tanggap ang ginawa sa Kim Paulanja. Pero ako talaga, ang masasabi ko lang, no, I'm sure naman for hindi sa inaano ko ang ABS-CBN, pero good naman siguro yung intention din talaga nila na naniniwala sila na yung first lot talaga na yon ay para sa matitinding action drama talaga yon. Parang ganun talaga yon, the Coco Martin style. Itong Blood versus Duty, parang ganun din kasi yung dating. And anyways, ayun na, naniniwala sila na itong second slot mas bagay talaga yung sa The Alibi. Kaya lang nga, na-hurt na yung feelings nila, na parang binigay yon, natuwa, naiyak pa si Kim Chu, very happy. Nagbunyi talaga ang Kim Paulanja, pero after ilang episodes, yun na, may ganito ng kaganapan. So, ako, ang challenge ko na lang of course sa Kim Paulanja, mas suportahan nila yung The Alibi, mas ipakita nila na ngayong nilipat once na pinalabas na, nag-start na sa second slot, talagang tutukan talaga nila, mas ma-encourage nila ang marami na mas panoorin ito. But anyways, ayun na, no, sabi nga, kaya lang siyempre, ibang gusto nilang mangyari. Sinasabi nga nila, they will not, magbo-boycott sila dun sa Gerald and Richard serie na yun. Kaya lang, rin, yung iba kasi naiipit din because si Bella Padilla nga, yung kasama doon, lead character yun talaga yung si Bella. Kaya lang, na best friend ni Kim Chu. So, parang ganun yung nangyayari. So, anyway, siguro, ang sinasabi lang nilang boycott ay hindi na lang napapanoorin. Of course, pag 8 p.m. or pag The Alibi, doon na lang sila manonood sa Free TV. Well, hindi natin sila pwedeng panghimasukan tungkol dyan. Pero ako, talagang medyo malaking challenge, at challenge ko talaga sa kanila na masutukan itong The Alibi pag nasa second slot na. And I hope, tingin ko, sana mas magkatulungan yung dalawa, 'di ba? Yung dalawang serye na yan. At naman sabi ko, mantra ko nga, lilipas at lilipas yan. Sa ngayon, mainit pa talaga ang ulo ng mga Kim Paulanja. Malungkot na malungkot sila. At talagang parang for a while huminto ang mundo nila. Yung ganun yung dating. But yun na nga, parang feeling nga, tingin kasi nila na masyado namang na-disrespect ang Kim Pao, yung mga ganon. Pero syempre, abangan natin, malay natin, di ba? Mas tumaas ang ratings ito. Mas marami talaga. Kasi sometimes, di ba yung mga ganyang slot din kasi after ng news, tas magda-lunch, magdi-dinner ka na. Sometimes maghiwalay naman talaga ang kitchen at saka ang
ang ang sala, 'di ba? So baka kumakain and then tas babalik na lang after. But anyways, uso nga ang hindi na nga ang uso na nga ngayon your time, 'di ba? Wala nang time slot yung ano, for as long as halimbawa hindi mo man siya napanood ngayong oras na 'to, papanoorin mo siya sa ibang platform ng gano'n. But anyways, ayun sabi nga kalma lang. So, mag-isip lang, isipin lang natin na mas may darating pang maganda na pangyayari sa ganito. Sabi nga nila, 'di ba, yung after everything, kung na-hurt ka, ipagdasal mo and then after that, mas may mabibiyayaan ka pa. Nabasa ko nga yung ibang comment ng iba na sinabi, yung mga binababa ay mas itinataas ng Panginoon. So yung mga ganon na, so hintayin lang natin kung ano ba. Of course, I know Kim Chu and Paolo Abilino and siguro naman maiintindihan nila yung ano, yung nangyari, pero yung mga fans kasi talaga hindi mo talaga sila ma-avoid na ganyan ang maramdaman nila. But anyways, ayun na, ako ang request ko lang, yun na medyo kalma, yung mga hindi nakakain, bumalik kumain uli. Kasi syempre, di ba, nakakalungkot naman yung ganun. At yung mga nalungkot, yung mga nag-iyakan, yung mga nawala ng gana, ano, move on lahat. Para at least, mas maging positive pa rin yung dating. Yun na lang, huwag tayo masyado magtanim ng sama ng loob. Kasi syempre, tayo rin ang mahihirapan. No? Kayo rin yung nahihirapan, yung feelings nyo rin yung nahihirapan. But anyways, ayun na, ang nangyari. So, keep on supporting. So, nakikinig naman talaga rin yung iba. Pag sinasabi ko na tuloy pa rin, kung talagang ang gusto nyo panoorin ay yung The Alibay, yun lang ang panoorin nyo. Pero syempre, again, yun ang kaano naman na baka maapekto naman si Bella Padilla din na best friend din ni Kim Chu. I'm sure si Kim Chu, supportado niya rin si Bella. At the same time, si Bella, sobrang support din kay Kim Chu. Hindi na ako nagpunta sa Dolphy Theater sa ABS-CBN kasi mahaba na yung oras. Doon na lang ako sa Trinoma. Kaya hindi ko na na-interview sila Bella or yung iba. But anyways, yun na muna. Maraming salamat. And again, kalma lang. Yun lang. Basta solid, keep on supporting Kim Pao. Yun na muna for na. Maraming salamat. Bye-bye!